Umarangkada na ang voter registration ng Commission on Elections para sa eleksyon 2025. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia sa panayam ng unang balita, target nila makapagparehistro ng 3 milyong bagong botante. Biyaheng Calayan Island sa Palawan si Garcia at iba pang taga-COMELEC ngayong araw para maiparehistro ang mga eligible voter doon. Bukod sa COMELEC offices, binuksan na rin ang Register Anywhere program o RAP sa ilang mall, eskwelahan at iba pang pampublikong lugar. Layo nitong pabilisin ang proseso ng voter registration. Hanggang August 31, pwedeng magparehistro sa ilalim ng RAP. Habang September 30 naman ang deadline ng voter registration sa COMELEC offices. 3 million na bagong botante ang target ng COMELEC sa voter registration mula ngayong araw hanggang September 30. Para pag-usapan yan, nakasalang sa Balitang Hali si COMELEC spokesperson John Rex Laudianco. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi, Connie at sa lahat po ng taga-subaybay ng Balitang Hali sa buong mundo. Good morning po. Good morning, Attorney. Unang-una, ano ho ba yung mga hakbang na ginagawa po ng COMELEC para maabot yung target nating bilang na 3 million bilang registered voters? Ma'am Connie, malawakan na po at institutionalized na po yung ginagamit natin na Register Anywhere program po. Dati po ay maliit na proyekto lang. Ito ngayon po ay full-blown institutionalized program na kung saan sa lahat ng highly organized cities po ng bansa, lahat ng capital towns, lahat ng capital cities, may isasagawa po kami Register Anywhere program. Para saan po ito? Yung mga kababayan natin kung dati po magpaparehistro, uuwi pa sa kanilang mga panayunan, maglilib, gagastos pamasahe, para lang po makaregister. Ngayon po hindi na. Tungulin niyo lang po ang aming Register Anywhere program na nandiyan po sa 170 malls po. At doon na po kayo magparehistro. At kami po bahala. Makakarating ang datos po sa inyong mga probinsya. Makakaboto po kayo pagdating ng halalan. Attorney John, nakikita natin live ngayon sa Maynila. Particular na meron tayo din sa Baclaran kaninang nabalitaan na mukhang successful itong Register Anywhere program po ninyo. Kamusta po sa ibang mga areas pa? May mga balita ho tayo? Ganun din po, nakikita po namin, successful po talaga pong tinatangkilik ng ating mga kababayan. Hindi na nila kailangan umuwi pa para magparehistro. Kung saan nandun ang COMELEC, pupuntahan na po nila. At for the first time din po, Ma'am Connie, Sir Rafi, binuksan po ng COMELEC main office ang aming pinto. Meron din pong sinasagawang Register Anywhere program doon sa Intramuros. Kaya nga po sana sa ating mga kababayan, pag nagawin po kayo ng Intramuros, ng Baclaran, puntahan na po ninyo. At sa mga malls po ng SM, Robinsons, Mega World, pati na rin Philippines, meron din pong Register Anywhere program dyan. Pero sir, ito lang sinip ko lang, bakit ho daw magkaiba yung deadline para sa voter registration sa Register Anywhere program po? Tama po yan. Yung ating po regular registration hanggang September 30, pero yung Register Anywhere program hanggang August 31. Kasi po kailangan pa namin siguraduhin mapadala ang datos ninyo doon sa mga probinsya po ninyo. By batch po kasi na pinapadala yan para masiguro, una, mapaskil po ang pangalan nyo doon sa probinsya. Ikalawa, yung pong election registration board hearing ay maisagawa at maikitayos po namin ang lahat ng database po patungkol sa inyo. So yung 1 month po, kailangan po talaga namin yan para sa proseso. Isang form na lang po, yung CEF form number 1 na libreng ipinamimigay sa lahat ng registration sites o kaya po pwedeng i-download sa aming website. Ikunan lamang po ito kung anong klaseng registration, whether bago, transfer, reactivation, correction, or change of entry, pati po yung reinstatement, meaning galing overseas voter, gusto nyo lang maging local, yan po yung gagamitin. At magdala lang po ng isang government-issued ID. Pwede po i-fill si UMID. Wag na po, hindi na po namin tatanggap ang police clearance, ang cedula at yung company ID. At ano na po latest dito po sa mga bagong makina na gagamitin para sa 25 election? Sir Rafi, patuloy po ang ating post-qualification evaluation. So inaasahan po natin sa loob ng 2 linggo ay matatapos na po ang lahat ng testing po na ginagawa sa makina at makapag-decision po ng recommendation ang Technical Working Group at rin po ang Special Business Awards Committee na isasubmit sa Commission ng Bank. Okay, sige po. Maraming salamat po, COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco. Maraming salamat po. Kamustahin na po natin ang pila ng voter registration sa COMELEC office sa Maynila at may ulat on the spot si Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Manny? Yes, Miss Connie at Rafi, maagang pumila ang mga bagong botante at mga transferee sa tanggapan ng Commission Elections dito sa lungsod ng Maynila. Kasama sa mga naunang dumating sa tanggapan ng Commission Elections sa Arroceros dito sa Maynila, ang 79 na taong gulang na si I.T. Hao ng Santa Cruz, Maynila.
na magpaparehistro bilang botante sa unang pagkakataon. Ayon kay Binibining Hao na tubong Davao City, wala silang alam tungkol sa pagpaparehistro at pagboto. Sa katunayan, regular ng botante ang kanyang mga anak na ipinanganak dito sa Maynila at kasama niyang pumila ngayong umaga. Ilan sa mga paalala naman ng Commission on Elections ay ang pagdadala ng government-issued IDs. Gayunman, ayon kay COMELEC Commissioner Eileen Ferolino, kung walang ID na galing sa gobyerno ang sinuman na magpapatala, ay maaari rin silang dumulog sa election officer na nakasasakop sa kanilang lugar para humingi ng tulong. Sa abisong inilabas ng COMELEC, kabilang nga sa mga tinatanggap na mga IDs at mga sertifikasyon ay yung tinatawag na barangay identification certification basta't mayroong larawan at ang certificate of confirmation na ibinigay naman ng National Commission on Indigenous People para sa mga katutubo nating kababayan. Miss Tony? Maraming salamat, Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.